Chapter 22. Mr. Alegre, hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Kung gusto mong mapabilis ang annulment natin, let's cooperate, formal at inis na pahayag niya dito. Hindi niya nagugustuhan ang mga hirit nito, baka akala ng lalaking ito gustong-gusto niya ang idea nitong makasama siya. Mrs. Alegre, my decision is final. Now if you don't want to get in trouble, go home with me in the park. Seryosong pahayag ni Tyron at hindi na niya naitago pa ang matinding galit-galit. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Nanggigil niyang turan dito. Right and clear, sagot ng binata at napailing siyang napaupo at nahawakan ang noo. Anong gusto mong palabasin? May sarili ka ng pamilya, and 1 month from now magkakaroon na din ako ng sariling anak. Hindi mo ba naisip yun? Galit niyang pahayag dito. Kahit kailan magulo talaga ang taong ito, I'm willing to father your child. Walamang kabog-abog na pahayag ni Tyron at napatawa siya ng sarkastiko. Si tingin mo matutuwa ako sa sinabi mo. Get out. I don't want to see your face. Formal at seryoso niyang pahayag. Nanggigigil ang kanyang kalooban ngunit naalala niyang buntis siya at baka mapaanak siya nang wala sa oras kung patuloy siyang makipag-argue dito. I'll give you 1 week to relocate in Park, turan ng binata. Naikuyom niya ang kanyang palad at pumikit ng mariin. Pagmulat niya ay wala na sa loob ng kanyang opisina si Tyron. Sa galit niya ay naibato niya sa may pintuan ng kaninay hawak na ballpen. Tita, ano pong nangyari sa annulment namin ni Tyron? Saad niya nang magkita sila ni Ginang Alegre. Namimiss daw nito ang kanyang apo kung kaya't ito ang sumando sa kanya kinahapunan para kumain sa labas. Si Tito mo ang nag-asikaso noon sa bagay na yan, kasi agad namang umalis si Tyron papunta sa Amerika. Why? Turan ng Ginang habang nilalagyan nito ng pagkain ng kanyang plato. Ikinasal po ba sila ni Samantha? Saad niya kung kaya't napatingin sa kanya ang Ginang. Wala akong naala na nagpakasal sila iha. Turan ni Ginang Alegre kung kaya't napatigil siya. May bumabagabag ba sa iyo? Turan ng Ginang ngunit alanganin siyang umiling. O siya, kumain ka na. Baka nagugutom na ang apo ko. Saad ng Ginang kung kaya't ngumiti na lamang siya dito. Natutuwa si Arabella sa mga pagkaing in-order ni Ginang Alegre kung kaya't magana siyang kumain ng marami. Ngunit hindi pa sila nakakalahi ng kain nang biglang lumitaw si Tyron. Hi mom, hindi mo ako sinabihan may date pala kayo ng favorite mong daughter-in-law, pahayag ni Tyron habang hinalikan sa pisngi ang ina. Si Ginang Alegre ay halatang nagulat sa paglitaw ng anak, baka may stress si Ara sa presensya nito. Masarap ang mga pagkain dito, Iho, gusto kong matikman ni Ara. Alam mo namang pareho kami ng favorite na pagkain, pahayag ng Ginang sa anak na umupo sa bakanteng upuan kahit hindi pa niya ito iniimbita. Why are you here? I mean may come-eat ka dito or something? Turan ng Ginang sa anak ngunit ngumiti iyon. Pumunta talaga ako dito, tumawag ako sa bahay, sabi ni Dad magkikita daw kayo ng aking asawa at kakain sa labas. Saad ni Tyron habang sumulyap sa dalaga. Si Ginang Alegre naman ay napatingin sa anak pagkatapos ay ibinaling ang paningin kay Ara na noon ay biglang umasim ang mukha. Alam mo tita, ang sarap-sarap ng pagkain, kaya lang may dumating na masamang hangin kay nawala na ako ng gana, turan ng dalaga na halatang hindi natutuwa sa pagdating ng anak nito. Don't worry my wife, masasanay ka rin kapag umuwi ka na sa bahay natin, nakangiting pahayag ni Tyron at tinaasan na kaya ito ng kilay. In your dreams. Pwede ba, itago mo yung pagmumukha mo dahil ayaw kitang makita, inis niyang turan dito. Sa halip na tablan si Tyron ay tumawa ito sa sinabi niya. Okay lang na paglihian mo ako sweetheart para magkamukha kami ni baby paglabas. Tuwang-tuwa si Tyron sa nakikitang ekspresyon ng kanyang mukha ngunit siniko ni Ginang Alegre ang anak. Sobrang naiinis ang dalaga dito sapagkat malakas ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. O siya, kumain na tayo. Masama ang nag-aaway sa harap ng pagkain. Ara, eat more of this. Ikaw naman Iho, serve yourself. Si Ginang Alegre habang nilagyan ng isa pang uri ng pagkain ng plato ni Ara. Agad namang turnahimik ang dalawa. Hindi na tinignan ni Ara ang binata kahit panay ang sulyap nito sa kanya. Mauna ka na Iho, ihahatid muna namin ni Delphine si Ara, pahayag ni Ginang Alegre sa anak pagkatapos ang tahimik na pagkain. Kanina ko pa pinauwi si Kuya Delphine mom, ihahatid ko na kayong dalawa.
Turan ni Tyron at kapwa napatingin ang dalawang kasama dito ngunit nagkibit iyon. Di bale na lang tita, magtaksi na lang po akong pauwi total maaga pa naman, saad ng dalaga sa ginang ngunit hindi iyon pumayag. Nako, hindi baka mapano ka sa daan. Ihahatid ka na namin ni Tyron, turan ng ginang kung kaya't wala siyang nagawa kundi lamulan sa sasakyan ni Tyron. Nakangisi yun kung kaya't hindi niya maowas ang menace dito. MNC Orphy Park, nakangising pahayag ni Tyron sa kanya ngunit inirapan niya ito. Ikaw talagang bata ka, MNC, si Ginang Alegre ang sumagot sa pambubuska ng anak sa naiinis na si Arabella. All right mom, sa susunod sa Fee Park na kita ihahatid, hirit pa ni Tyron kung kaya't natapok siya ni Ginang Alegre sa balikat. Natawa ang binata sa ginawa ng ina kung kaya't iiling-iling niyang pinaandar ang sasakyan at pinatakbo. Pagdating nila sa MNC ay nagpasalamat siya sa ginang. Tumango iyon kasabay ng paghaplos nito sa kanyang tiyan. Bye apo, grandmom loves you, tura ng ginang at laking tuwa nito nang sumipa ang bata sa tiyan ni Arabella. Mabuti na lamang at lumabas na si Tyron upang pagbuksan siya ng pintuan. Ingat iha, huwag mong pansinin si Tyron, saad ng ginang habang binigyan siya ng beso-beso. Ngumiti si Ara dito at nagpasalamat sa ginang bago bumaba. Thank you tita, ingat po kayo sa pag-uwi, turan niya at tumango iyon. Sakto nang binuksan ni Tyron ang pintuan kung kaya't agad niyang itinago ang kanyang pagkakangiti. Ini-offer nito ang kamay para alalayan siya ngunit tila hindi niya iyon nakita bagkus ay kumapit siya sa may pintuan upang makababa ng maayos. Pagkababa niya ay may pumarodering sasakyan sa may likuran ng sasakyan ni Tyron at maya-maya lamang ay lumabas si Leo at agad lumapit sa kanila. Sakto pala ang dating ko, nakangiting pahayag nito habang binigyan ng halik sa pisngi ang dalaga at pagkatapos ay hinaplos ang kanyang tiyan. How's my baby boy? Turan niya na animo ay kinausap ang tiyan ng dalaga. Hi Dr. Leo, bati ni Ginang Alegre sa may bintana ng sasakyan at napaangat iyon ng mukha. Tila napakunot pa ng noo nang masulyapan ang lalaking nakahawak sa pinto ng sinakyan ni Arabella. Hello po, Mrs. Alegre. How are you? Magalang na pahayag niya sa ginang. Fine doctor, kumain kami sa labas ni Ara, saad ng ginang at nakangiting tumango iyon. Oo nga daw po, hindi na kayo baba. Baka gusto niyong pumasok muna sa loob. Tura ng doktor at ngumiti iyon. I'd love ta, pero next time na lang. Gumagabi na baka mag-alala si Armando kung late kaming makauwi, tura ng ginang at tumango tango ang doktor. Okay ma'am, see you again, saad ng doktor na kumaway dito pagkatapos ay inakbayan si Arabella upang pumasok na sa building. May kinuha itong pasalubong sa sasakyan nito at tuwang-tuwa ang dalaga ng lebot ni Leo ito sa kanya. Pagkapasok nina Arabella at Leo sa building ay saka lamang inapakan ni Tyron ang silinyador ng sasakyan. Sa buong biyahe ay tahimik ito na tila napakalalim ng iniisip. Si Ginang Alegre naman ay pinapakiramdaman ng anak. Alam niyang marami ang tumatakbo sa isip nito, baka isang araw hindi na niya maitago dito ang totoo tungkol sa ipinagbubuntis ni Ara. Mom, bakit hindi prinoses ni Daddy ang annulment? Maya-maya ay tura ng binata sa ina. Hindi ko alam sa daddy mo Iho, lately ko lang din nalaman na hindi napawalang bisa ang kasal ninyo, tura ng ina at naikumpas niya ang kanyang mga daliri sa hawak na manibela. Siguro dahil parang hindi ka interesado na ituloy pa iyon o di naman kaya ay may ibang dahilan mom, saad niya sa ina at natigilan iyon. What do you mean Iho? Tura niya dito? I don't know mom, pero feeling ko may hindi kayo sinasabi sa akin, saad ni Tyron at lihim na napalunok ang ina. Hi Iho, kung ano-ano ang iniisip mo. Tulinan mo ang pagmaneho baka nag-aalala na ang dadu mo, saad ng ginang kung kaya't diniinan niya ng kaunti ang pag-apak sa silinyador. Pagkatapos lamang ng 10 minuto ay punasok na sa vilya ang kanilang sasakyan. Agad namang tumakbo amang isang guard upang pagbuksan ang ginang nalulun sa kada rating na sasakyan salamat, pahayag ng ginang pagkatapos niya itong maalalayang bumaba at nagbaw naman iyon. Agad nang lumakad ang ginang papunta sa loob ng bahay na hindi na hinintay pa si Tyron na makababa mula sa driver's seat. Mom, ilang buwan na yung ipinagbubuntis ni Arabella. Bago makapasok sa loob ang ina ay tanong Noe dito. Natigilan si Ginang Alegre sa katanungan ng anak at tila nako-corner siya nito.
Kung next month siya mangganganak, di ba dapat sakin yun, dagdag niya nang hindi makapagsalita ang ina habang ito ay nakatingin sa kanya, pero mas pinili mo si Samantha at ang kanyang anak, Iho, formal na pahayag ng kanyang ina at sunod-sunod ang kanyang ginawang paglunok. Tyron, okay na si Arabella. Please, huwag mo na siyang guluhin, turan ng ina at ipinagpatuloy na ang pagpasok sa loob ng bahay. Good morning sir, magalang nabati ni Sarah kay Tyron, agad siyang tumayo ngunit derdereko ang binata sa upiisina ng kanyang boss. Where's your boss? Nakakunot noong turan ni Tyron dito at halos mapatalunip sa kinatatayuan. Sir, nakalive na po si ma'am, turan ni Sarah at biglang nalukot ang mukha ng binata. What? Sinong may sabi? Saad niya dito sir, noon pa sana nakalive si ma'am pumapasok lang kapag may mga urgent reports, pahayag ng secretary. Contact her. Sabihin mo hindi approved ang leave niya. Madiing utos niya kay Sarah. Sir, last month pa po na-approved yun. Pangangatwiran ni Sarah. Do as I say, tawagan mo o pasasabugan ko itong opisina ninyo. Pagbabantang pahayag ni Tyron kung kaya't dali-daling dinampot ni Sarah ang telepono at idinial ang numero ni Arabella. 2 beses lang nagring ang phone nito at nasa ere na ang boses ng dalaga. Yes Sarah, turan ni Arabella sa kabila. Ma'am, andito po si Sir. Pasok daw po kayo, si Sarah na halatang sobrang nalilito. Pakisabi I'm on leave now, kung hindi siya maniwala pakalkal mo yung paper ko sa HR, turan ng boss sa kabila. Pero ma'am, hindi daw po approved, heist. You know it's approved, sabihin mo hindi ako makakapasok. I'm out of the town. Sanage na, bye, ang kanyang boss at nawala na ito sa ere. Pagkababa ng busa niya ng phone ay hindi niya malaman ang gagawin kung paano niya haharapin ang nagagalit na OIC. Sir. What? Matigas na tura ni Tyron at hindi niya maitago ang pagkatakot. Hindi daw po makakapasok si ma'am, out of town po siya, saad niya sa binata at kitang-kita niya ang galit na nakatristro sa mukha nito. Saang lupalop siya ng Pilipinas nagpunta, galit niyang pahayag at nanginginig si Sarah na umiling. Sorry sir, hindi niya po nasabi, tura ni Sarah at hindi napigilan ni Tyron ang sariling ay santukan ang mesa nito. Nabasag ang salamin na nakapatong sa mesa ni Ara kasabay ng pag-agos ng dugo sa kamay nito. Sobra namang nerbiyos ni Sarah sa nakita ngunit agad kinuha ang medical kit sa opisina ni Ara at lumapit sa binata, I'm okay. Kalmadong pahayag ng binata na kinuha ang gauze pad at ipinaikot sa sugatang kamay. Sir, patawag ko ang company doctor, swestyob ni Sarah ngunit umiling ito. No need. I'll be the one to go there. Thank you, turan ng binata dito. Pagkatapos tinalya ng kamay ay nagpaalam na siya sa secretary ni Ara. Hindi na pumunta sa opisina si Tyron bagkus ay dumireko sa baba at tinungo ang nakapark na sasakyan. Dumaan siya sa kakilala niyang klinik at umalis hanggang napadpad sa Fee Park. Pumasok siya sa bahay, at gaya ng dati ay malinis pa rin kahit walang nakatira. Inilibot niya ang paningin sa living room, ang picture nila ni Ara ay naroon pa rin. Kinuha niya ito at isinalampak ang katawan sa sofa at pinakatitigan ng matagal. She looked lovely and base sa ningning ng mga mata nito ay kakaiba ang saya ni Ara habang nakayakap siya sa likod nito. Maya-maya lamang ay nilagay sa kanyang dibdib ang hawak na frame at pumikit trying to remember all the details in Arabella's innocent face. Samantala kasalukuyang nasa Tagaytay si Arabella nang tumawag si Sarah. Hindi niya alam kung ano na naman ang problema ni Tyron samantalang nagawa na naman niya ang report na pinapagawa nito. Naiinis siya sa lalaki ngunit nag-alala din nang sabihin ni Sarah na sinuntok nito ang table niyang may salamin at nagdurugo ang kamay. Naala niyang kinumusta nito ang lagay ng binata, sinabi ni Sarah na tinulungan niya itong bigyan ng first aid at huminto din daw ang pagdurugo nito kung kaya't nakahinga din siya ng maluwang. Isinama siya ni Leo sa Tagaytay para sa private family gathering. Napakaganda ng private rest house ng pamilyang Chan sa Tagaytay at mula sa kanyang silid ay overlookang ang kabuuan ng napakaganda at malamig na Tagaytay. Maya-maya lamang ay kumatok na si Leo sa kanyang silid. May family dinner ang mga Chan at ang bawat isa ay bihis na bihis. Pagdating nila sa hapag ay naroon na ang mga magulnag ni Leo. Ang dado nito na nawawala ang mata habang nakangiti, nakagyat hinawakan ang kanyang Chan pagkakita sa kanya.
Si Mrs. Chan naman na pormal ay ngumiti din habang hinaplos ang kanyang tiyan. Naroon din ang kapatid ni Leo na si Donatello at ang girlfriend nito, habang hinihintay nagpagdating ni Rafael at ang asawa nito. Ikinagulat ng OWAT na biglang nagpakasal sa Amerika ang kapatid ni Leo. Maze Maya lamang ay may mga yabag ng palapit kung kaya't excited ang lahat na hinintay ang paglitaw ni na Rafael at ang asawa nito. Paglitaw ng dalawa ay isa-isang nagsipagtayuan ang lahat at binigyan ng mainit na bati ang mga bagong dating. Si Arabella naman ay parang itinulus sa kinauupuan hinahanap sa isip kung saan niya nakita ang asawa ni Rafael. "Everyone, meet my wife, Samantha White," narinig niyang pahayag ni Rafael at iyon na nga ang pumasok sa kanyang isip. Pero paanong ipinapakilala ni Rafael na asawa na niya ito? At katulad din niya ay malaki na rin ang kanyang tiyan. Sobrang naguguluhan si Ara kung kaya't pagkatapos ng dinner ay nagpaalam siyang lumabas at lumanghap ng hangin. "Okay ka lang ba?" nag-aalalang tanong ni Leo sa kanya nang magpaalam siya at tumango siya dito. Si Samantha, saad niya kay Leo na hindi pa rin makapaniwala. Tumango naman si Leo ngunit wala naman itong maibigay na detalye. Napakabilis ng pangyayari para sa pag-anunsyo ng kapatid na kasal na at magkakaroon na ito ng anak. "Sa labas lang ako, I need some fresh air," turan niya kay Leo at alanganin pa itong tumango. Pagdating sa labas ay naglakad-lakad siya sa may garden trying to figure out kung anong nangyari kina Samantha at Tyron. Surprise! Surprise, mula sa kung saan ay lumapit si Samantha. Tinignan niya ito, hindi niya moari kung sarkastisco itong nakangiti o talagang nature niya ang ganang ngumiti. "Is that Alegre or Chan?" saad nito habang nakatingin sa kanyang malaking tiyan. "How about yours? Is that Chan or Alegre?" Hindi siya makapaniwalang kinakausap niya ngayon ang babaeng ito ngunit ngumiti iyon. "Chan," maikli at nakangiting pahayag nito. "Seriously? How come?" Hindi niya napigil ang turan dito at nagpalitak Leon ng mahinang pagtawa. "It's a long story," saad ni Samantha at tinignan niya ito sa mata. Gusto niyang malaman ang mga kaganapan at kung anong nangyari sa kanila ni Tyron. "Alright. Ever since the day he admitted to me that he loves you, he never came back to the hotel to see me. I felt so hurt and angry, so I went to the hotel bar and got drunk. On my way to my room, I saw my husband. I chased him thinking that it was Tyron. You tricked him." Hindi makapaniwalang term niya diti. "It's not like that. I just found out that I'm pregnant one day, and I don't know who and where the man that I was with, so I decided to tell that it was his." Tura ni Samantha at napapikit siya, pero mang bigla naramdaman niya sa kanyang puso ang nafeel-nuyang sakit noong malaman nit ang buntis ito at si Tyron ang ama. "How did you and Rafael meet again?" tura niya dito. "I didn't know that he was looking for me. He went to US and met me, but I already declared that my child was Tyron, so I decided to keep it. But Rafael keep on calling me and Tyron heard it." Sagot ni Samantha at hindi niya ma-imagine kung anong reaksyon ng binata nang marinig nito na hindi kanya nag-ipinagbubuntis nito. "Did he married you?" tura niya dito at natawa iyon. "No, he wasn't interested in marrying me, and according to him your annulment was denied," saad ni Samantha at kahit paano ay nakaramdam siya ng tuwa. "He loves you. He was furious when he found out that I tricked him, but he was so happy when we talked. I'd never seen his excitement to our entire relationship," saad ni Samantha at wala siyang alam isagot dito. "I'm sorry, Arabella," turan pa nito habang hinagilap ang kanyang kamay. Ngumiti siya dito kasabay ng pagtango. Tapos na ang lahat, kahit gaano man kasakit ang pinagdaanan niya dahil dito ay hindi na iyon maibabalik pa. Kahit paano ay naibsan ang mabigat niyang dalada simula noong nalaman niya buntis ito. Niyakap siya niya Samantha bago pumasok sa loob, kapwa pa magkatawanan ng magkauntog ang malalaki nilang tiyan. Pagkaalis ni Samantha ay huminga siya ng malalim at pagkatapos ay pumikit ng meren habang finifeel ang mahalumigmig na hangin. Hindi niya alam kung totoo ang kanyang mga narinig at ang mga pangyayari, pero aminin man niya o hindi ay gamaan ang anumang nararamdaman sa dibdib Arabella. Papasok na ang dalaga sa loob ng makasalubong niya si Mrs. Chan. Medyo ninerbiyos ang dalaga, kahit kasi alam nitong magkaibigan sila ni Leo ay narayon pa rin ang aura nitong masungit. "Tita, alinlang ang bati niya dito?"
Halika, saad ng matanda habang sumunod siya dito. I am not against your friendship with Leo, but I'm afraid paano magkaka-girlfriend ang anak ko kung palagi kang nakabuntot sa kanya. Straight na pahayag ni Mrs. Chan sa kanya. Agad namang napahiya ang dalaga nang ma-realize na tama nga naman ang sinabi nito. Huwag mamasamain ito ihaha, no tita it's okay, tama nga po kayo, turan niya at hinawakan siya ng matanda sa kamay. Pagkaalis ng ginang ay napabuntong hininga siya ng ilang beses. Tama nga naman. Si Leo nandyan palagi nakaalalay sa kanya, lahat nga masakit mapa physical at emotional dito niya sinasabi. Sa kanyang pagbubuntis super ang iibinibigay niya care na akala mo ito ang ama ng kanyang anak. Mukha ngang nakalimutan ni Leo ang sarili dahil sa kanya. Leo, what do you think of Alex? Turan niya sa doktor nang bumalik na sila sa Manila. Tumingin sa kanya si Leo at parang hindi makapaniwala sa kanyang binangit. Anong tungkol sa kanya? Saad ni Leo na ibinalik ang tingin sa daan, hindi mo ba siya susundan sa Australia? Tudyo niya dito. Why should? Parang iritadong pahayag ni Leo at natawa siya. Common, sundan muna siya bago ma-expire ang pagkalagusto niya sa mga opa, turan niya sa doktor at tumawa iyon. As if you know something, saad ni Leo at nagkibit siya. Ako ang unang nakaalam na ikaw ang fiancé niya, saad niya dito. Napatingin sa kanya ito. How did you know? Hindi makapaniwalang saad ni Leo kung kaya't ikinwento niya ito. Seriously, turan nito pagkatapos at tumango siya habang nag-peace sign siya dito. Di bale hindi ko naman sinabi sa kanya na ikaw yun, nakangiting pahayag niya. What am I going to do? Saad ni Leo at natapik-tapik niya ito sa braso. E di puntahan mo, turan niya ngunit tala nagdadalawang isip pa ito. Paano ka? Saad ni Leo sa kanya at nginitian niya ito. You've with me through thick and thin and I am so grateful for that. Now, it's time for you to think of Eporo naman. Don't worry I'm fine, nandyan naman ang og ko, turan niya dito at nangingiting tumango-tango iyon. Kinabukasan ay pumasok siya sa opisina sapagkat may mga urgent na documents na kailangan ng kanyang approval. Pagdating niya sa office ay marami nang ang bayaabinban na file sa kanyang table. Hindi na siya nagtaka na bago ang kanyang mesa dahil sa sinabi ni Sarah na pagsuntok ni Tyron dito. Hindi na ubos maisip kung anong problema ng lalaki. Mag-aral ang mabuti ni Arabella ang mga papers lalo na ang mga requisite for immediate purchase. Kung kaya't ang inilaan niyang 1 oras lamang ay hindi na nagkasya ang half day. Don't get inside, agad saad ni Tyron kay Sarah ng akmang tatayo nang makita siya. Agad nag-back off iyon, at unti-unting bumalik sa pagkakaupo habang nalatingin sa likod ming OIC habang papasok sa opisina ng kaninag boss pagbukas ng pinto ay nasulyapan ni Arabella ang pagpasok ni Tyron, kagyat siyang napahinto sa ginagawa ngunit kunwaring nakapokus sa ginagawa ming makalapit ito sa kanya. Ang ipinagtaka niya ay hindi ito nagsalita habang nakatayo ito sa harap niya. What can I do for you, Mr. Alegre? Saad niya dito habang nasa binabasa ang focus ng mata. Marami, kagyat na sagot ng binata kung kaya't napaangat ang kanyang mukha at nagsalubong ang kanilang paningin. If it's about my leave, I'll provide you a copy, saad niya dito na ibinalik ang mga mata sa kanyang binabasa. Hindi niya kasi matansya ang halo-halang emosyon na nakarehistro sa pijimumuka nito. You go back to the park peacefully or I'll force you. Turan ni Tyron kung kaya't napabalik ang tingin niya sa mukha nito. Tinaasan niya ito ng kilay ngunit tila naghahaman ang mukha nito. Bigla naglaro sa kanyang isip kung paanong force ang gagawin nito para ibalik siya sa free park kung kaya't hindi naiwas ang mangety na iikinakunot noon ng binata. Okay, I'm going back to free park. Walang kabog-abog nitong pahayag at hindi na itago sa mukha ni Tyron ang pagkatuwa sa kabila ng pag-aalinlangan sa kanyang sinabi. Parang napaka-imposibleng punahayag agad ito sa gusto niya samantalang kulang na lang takpan nito ang kanyang mukha para hindi siya makita. Babalik ako sa free park isang kondisyon, maya-maya ay saad ng dalaga. Sabi na nga ba't hindi basta-basta papayag ito? Tell me, turan ng binata dito ayaw kung makikita ang pagmumukha mo sa loob ng bahay, saad ng dalaga at hindi niya naiwasang tumawa. Ngunit tinignan siya sa mata ni Arabella habang naghahaman ang mukha. Shoot, saad ng binata dito habang nakatawa ang mukha. At anong nakakatawa doon, masungit nitong pahayag kung kaya't bigla niyang itinago ang pagkatuwa at nagkibit siya dito.
Hanggang kailan ako titira sa Fee Park bago mo pirmahan ang annulment? Pukaw niya dito. Hanggang gusto ko, saad naman ng binata at biglang umasim ang mukha ni Arabella. You gave conditions, so I gave mine. It's a tie. Nakangising pahayag ni Tyron at sinimangutan niya ito, can you give me favor? Saad niya dito, of course, anything for you my queen. Tura ng binata at pinaikutan niya ito ng mata, huwag na huwag mo akong ngingitian dahil hind tayo close. Saad ng dalaga at kulang na lang mapatawa ng malakas ang binata kaya lang tinignan niya ito ng masama kung kaya't tinakpan na lamang nito ang bibig. Okay. Anymore else madam, saad niya dito habang nagsasayaw sa tuwa ang mga mata. Pwede ka nang mag-disappear, pahayag niya dito at hindi na nga niya napigilan ang sariling matawa. Tinignan niya ito ng masama ngunit hindi niya akalaing ay lapit ng binata ang mukha nito sa kanya. Sure, saad nito habang iginala ang mata sa kanyang buong mukha. Bigla tuloy siyang naturit at hindi malaman ang gagawin lalo na nang hawakan nito ang kanyang chin at itinaas upang magmeet ang kanilang mga mata, get off your hands on me. Pagbabante niya dito oops. Wala sa conditions yan, turan nito. Pues ay didagdag ko sa conditions, hindi na pwede ang pahabol, gawa na ang rules and policy. For signing na sa office ng presidente, saad ng binata at pinanlisikan niya ng mata ito. Nagpakawalay ng isang ngiti ang binata at dinampyan siya ng halik sa labi. Wala naman sa hinagap ng dalaga na gagawin ni Tyron iyon kung kaya't pinamulan siya ng todo nang nakatawang binitiwan siya ng nito, you. Furious niyang pahayag sabay kuha sa ballpen na nakapatong sa mesa. Akmang ibabato niya dito ngunit tinignan siya ng mariin ni Tyron 3 fetch you, sabay tayong umuwi later. Pinal na saad ng binata bago lumabas kay nag-upisina na hindi na hinintay ang kanyang sasabihin. Pag-alis pa lamang ni Tyron ay binilisan niyang tinapos ang ginagawa pagkatapos ay dali-daling umalis. Anong akala ng lalaking iyon basta bisat na lang siya papayag sa sinasabi nito? Well, magpasalamat siya at nagkita sila ni Samantha kung hindi, magiging bato ang puso niya para dito. Pagkapos maglinis ng katawan mula sa paglabas ay nakaidlip si Arabella nagising na lang siya sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Pupungas-pangas pa niyang binuksan ang pinto ngunit biglag nagising ang kanyang buong katawan nang mapagbuksan ang hindi malpintang mukha ni Tyron. Bakit ka umalis? Seryosong pahayag nito. Wala akong matindaan na yumo ako sa sinabi mo. Inis niyang pahayag dito kung kaya't tumawa iyon ng mapakla, let's go, siguro naman nakapag-empake ka na. Or just leave your things here, I'll buy new ones. Tura nito at hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Mauna ka na, I'll find my way back there, saad niya dito. No, I take you there, pinal na saad ng binata at tumigas ang kanyang mukha ngunit tinignan lang siya ni Tyron na sa mukha ang hindi magpapatalo. Masungit niyang tinalikuran ito, at bumalik sa loob. Wala akong sinabing pumasok ka, wait outside, tura niya sa binata nang sumunod ito sa kanya sa pagpasok. Natawa iyon sa inasal niya, ngunit tumigil iyon sa pagsunod sa kanya sa loob. Paglabas niya sa kwarto ay hila-hila na niya ang isang maliit na malita, sigurado siya'y hindi siya magtatagal doon kung kaya't konti lang ang kinuha niya'y naggamit. Lihim siyang natawa nang makita ang binata na nakatayo sa kung saan niya ito iniwan kanina pero nenas siya dahil hindi man lang nito tinulungan sa hila-hila nitong malita. Baka pwedeng pakuha ang malita ko imbes na tumayo kayo dyan, paaring niya dito. Your instructions are clear, ayaw mo akong pumasok turan ng binata at inirapan niya ito. Hinailan niya ang malita palabas at ibinalya sa harapan nito. Maya-maya lamang ay iulan na sila sa sasakyan ni Tyron na tila walang tao sa loob. Ayaw kausapin ng dalaga ang binata kahit anong sulyap ang ginagawa nito sa kanya. Pagdating nila sa Fee Park ay hindi na niya hinintay na pagbuksan siya nito bagkus ay inopen amang pintuan at dali-daling bumaba. Pagpasok nila sa loob ay nagulat siya dahil napakaraming bulalak ang nagkalat. May pa-confetti pang petals ng mga bulaklak habang pag-entre pa lang nila sa pinto. May nakasulat pang welcome back home ara sa may sala. Ang ikinagulat na niya mukhang naroon ang lahat ng tao sa villa. Welcome back home, iha. Masayang tura ni Ginang Alegre na agad yamakap sa kanya. Pati si Ginang Alegre ay masayang nagbigay ng halik sa kanyang pisngi. Sa kasiyahan ay muntik siyang mapaluha, mabuti na lang at nasulyapan niya si Tyron na tuwang-tuwa kung kaya't sinimangutan niya ito.
Maya-maya lamang ay nag-aya na si Ginang Alegre ng kainan kuob kaya't isa-isang nagsipuan ang lahat sa nakalahad na malkaing mesa sa sala na nalalagyan ng maraming pagkain. Nagmukhang fiesta ang kanyang pagbabalik na parang ang saya-saya ng mga tao. Pagkatapos magsiuwian ng kanilang mga bisita ay pumasok na din si Arabella sa nayang kwarto. Namiss din niya ang dating room kung kaya't dahan-dahan niyang itinumba ang sarili sa malambot na higaan. Habang balahiga ay inilibot niya nagpaningin, nasa dating ayos ang mga bagay-bagay sa loob. Malinis at mabango ngunit tila walang ginalaw na ano pa man dito. Naroon pa sa gilid ang isang maliit nga picture frame kung saan nakalagay ang larawan nila ni Tyrone. Pagkatapos ma-inspect ang labuuan ng kanyang silid ay pumikit siya, hindi niya akalaing makakatapak pa siya sa bahay lalong-lalo na sa silid na ito. Ito ang naging tahanan niya for ng ilang taon kung kaya't sentimental ang bahay para sa kanya idagdag mo pa ang pagkakaroon niya ng maraming memories dito maganda man o masakit pero ayaw na niyang balikan pa ang mga iyon. Isang pangako ng dalaga sa nayang sarili pagkatapos ng kanyang mga naranasan sa buhay ay hindi pa apekto sa kanyang emosyon. She's gone through a lot after loving unconditionally. The hardest part is, still kulang kahit wala ka nang itinira para sa sarili. Wow! Pagkatapos magluksa sa pag-iwan sa kanya ay ayaw na niyang umiyak isa pa ayaw niyang mamana ng kanyang anak ang pagiging emosyonal niya. Tuldok. Pagkatapos ng pagmununi ay nakaidlip ang dalaga ngunit ginaisang na naman siya ng matinding sakit dahil sa leg cramps. Sa matinding sakit at takot dahil hindi niya may galaw ang isang paa ay napasigaw siya habang naiiyak. Mukhang tumaas kasi nagbipain hanggang sa kanyang thigh. What happened? Mula sa pinto ay humahanggos na pumasok si Tyrone. Mabuti na lamang pala at naka-on ang audio ng cam sa silid nito at nagulantang siya ng bigal nagtumunog ang gamit niyang gadget dito. Aray ko. Masakit ang legs ko, turan niya habang itinuturo kung saang part ang nagka-cramp agad naman lumapit si Tyrone at umupo sa gilid upang i-massage ang leg nito. Tumigas ang muscle ng leg ng dalaga at hindi niya talaga maiwasang umiyak habang pikit. It's alright, i-relax mo lang ang katawan mo, pag-aalo ng binata habang minamassage niya ito. Maya-maya ay lumabas si Tyrone upang kuha ng hot compressor at idampi sa kanyang paa. Pagkatapos ng ilang sandali ay gumaan ang kanyang pakiramdam at naigalaw na ang kanyang paa. Anong nararamdaman mo? Gumaan na ba? Tanong ng binata at tumanggaw siya. Tinulungan pa niya itong tumayo ngunit agad ding napaupo dahil masakit pa itong iapak. Agad naman siyang nasalo ng binata, imbes na babagsak ang puwet niya sa kama ay maagap siyang nahawakan ng binata at napayakap siya dito. Huwag mo munang piliting tumayo. Anong kukunin mo I'll get for you? Turan ng binata habang inilalayan siyang maupo, gusto kong uminom ng tubig. Turan niya dito. Okay, wait for a moment and I'll get you water. Turan ng binata habang pinyunas nito ang tumagatak na pawi sa kanyang noo. Lumabas ang binata at pagbalik nito ay may dala-dala ng bottled water at baso. Nagsalin ang binata ng tubig sa baso at ibinigay sa kanya. You can go back to sleep now, saad ng binata nang makainom ang dalaga ngunit umiling iyon na tila natatakot bumalik sa pagkahiga kinabig niya ang ulo ng dalaga at ipinahilg ang ulo nito sa kanyang dibdib. Na-feel niya ang takot nito dahil wala itong angal na humilig sa kanyang dibdib. Hindi naglaon ay nakatulog ito sa habang nakasandal sa katawan ng binata. Dahil nangangambang magising ito ay inayos niya ang sarili para makahiga na hindi nagagalaw ito kung kaya't naging unan siya nito sa pagtulog. Pagkagising ni Tyrone ay wala na si Arabella sa loob ng room. Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga at pinakiramdaman kung nasa comfort room ito ngunit walang bakas na naroon ang dalaga. Dali-dali siyang lumabas, nang hindi makita sa living room ay hinanap din niya ito sa kitchen ngunit wala iyon kung kaya't nagsimula na siyang pagpawisan ng malapot. Baka nagbago ang isip at umalis o di naman kaya ay hindi nito nagustuhan ang pagtulog niya sa room nito kung kaya't bumalik na sa MNC. Napapikit siya sa isiping iyon pagkatapos ay napahilamo sa mukha, nang imulat ang mata ay napadako ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Napahinga siya ng maluwang nang makita ang dalagang nagdidilig ng mga halaman sa garden. Lumapit siya ng maigi sa bintana at nakangiting pinagmasdam ito. Napailing siya sa sarili sa naramdamang takot na umalis ito. Kung sakali hindi na niya alam ang gagawin para makasama at manatili sa kanyang tabi.
Good morning, mula sa binta ay nakapangalumbabo si Tyren habang nakangiti sa kanya. Kasalukyan siyang nagdidilig ng halaman at sakto ang dinidiligang halaman sa bintanang kinalalagyan nito. Sa halip na sagutin ang binata ay itinutok sa kabilang direksyon ang host na hawak narinig niya ang pagtawa ng binata sa kanyang ginawa ngunit nagdesisyon siya sa sariling hindi pansinin iyon. Pagkatapos magdilig ay pumasok na siya sa loob ng bahay upang tumungo sa kitchen. Huli na nang makita ang binatang nagpre-prepare ng makakain sa table. Tamang-tama ang pagpasok mo, halika ka na at kumain. I'll cook you sunny side up and ham plus fresh oranges for your drink. Nakangiting tura ng binata hinayla pa ang isang upuan para sa kanya. Thanks. I don't like eggs and ham, seryosong pahayag niya na dumireko sa ref para kumuha ng tubig. Ganun ba? What do you like then? Pili ka na lang sa ref and then ako ang magluluto para sa iyo, turan ni Tyren habang itinabi ang mga linuto. I like mango sticky rice, meron ba dito? Ang dalaga habang pinasadahan ang laman ng ref. Napakunot noon naman ang binata dahil ngayon lang din niya narinig ang ganoong pagkain. Naiisip niya kung Ilocano food ba ito o ano. What food is that? Si Tyren na hindi maiwasan ang mapakunot noo dahil walang ideya sa sinabi nitong pagkain. Never mind, mamaya na lang ako kakain, saad niya dito pagkatapos ay walang linggang likod na lumabas sa komedor. Naiwan naman ang binatang hindi nakapagsalita ngunit agad kinuha ang cellphone at tinawagan si Grace. What is that mango sticky rice? Tura niya dito. Thai food sir, made of glutinous white rice, cooked with coconut milk and fresh ripe mangoes, pagpapaliwanag ni Grace sa kabilang linya. Masarap ba yun? Curious niyang tanong. Oo sir, pero depende sa taong tumitikim. Sagot naman ni Grace at napakamot siya sa batok, okay. Paki-order mo ako ng pinaka-special na mango sticky rice then send to Fee Park. ASAP please, pagbibigay instruction niya sa kanyang secretary at walang alinlangan namang sumang-ayon iyon. Right away sir, narinig niyang pahayag ni Grace bago ini-off ang cellphone. Pagkatapos tinitigan ng ilang minuto ang mga niluto ay napailing siyang lumabas sa komedor at umupo sa sofa sa sala upang hintayin ang pina-order kay Grace. After 15 minutes ay dumating ang delivery at agad pumunta sa kitchen. Para ilipat ito sa lagayan. Kumuha siya ng ilang piraso sa pagkain at tinikman, napatangu-tangu siya ng malasahan ito. Hindi niya maintindihan ang lasa ngunit swak naman sa kanyang panlasa. Inilipat niya ito sa isang plato at kasama ang isang baso ng fresh orange juice ay inilagay niya ito sa tray at umakyat sa taas. Umakyat siya sa room ng dalaga ngunit naghintay muna siya ng ilang sandali bago bumukas iyon. Nakabuhol pa ng tuwalya ang buhok ni Arabella nang pagbuksan siya nito. Room service delivery, nakangiting pahayag niya dito. Formal ang mukha ng dalaga ngunit halatang na-surprise nang makita ang dala-dala nito. Linakihan nito ang pintuan upang siya ay makapasok. Can I receive a smile for your sticky mango rice ma'am? Pabirong turan niya sa dalagang nanatiling formal ang mukha pagkatapos may patong sa side table ang dala-dalang pagkain. Paano ako makakangiti kung pag-alagala ka sa loob ng bahay? Nakataas kilay niyang pahayag. Ouch! Tura ng binata na sinabayan ng pagtawa di ba yun ang kondisyon ko, ang hindi kita makita dito, formal na saad niya dito. Yeah! Pero hindi ko maalalang pumayag ako, saad niya dito kung kaya't umasim ang mukha ng dalaga. Anong hindi? Sabi mo shoot? Inis niyang pahayag dito, yes. Shoot, that I won't comply. Tura ng binata kung kaya't di niya naiwas ang bigwasan sa kanyang dibdib. Agad namang nakailag ang binata, iwinasiwas uli ng dalaga ang isa pang kamay ngunit nasalo na ito ni Tyren at iginupo ito para hindi na makagalaw, bitiwan mo ako. Galit niyang turan dito ngunit ngumiti iyon, ngunit mas lalong hinigpitan ng binata ang pagkakahawak sa kanya at pagkatapos ay niyakap siya nito. Bigla tuloy na tense ang buo niyang latawan dahil sa pagkakadikit ng kanilang katawan. Nakangisi pa ang binata habang inilapit ang mukha nito sa kanya. Don't try to kiss me again, I swear susuntukan ko ang nguso mo, tura niya ng abasa ang iniisip nito. Ang sweet mo talaga. Saad ng binata na tila inamoy na lamang siya bago nito inilayo ang mukha. Yumuko ito at walang sabi-sabing hinalikan ang kanyang tiyan bago lumabas sa kanyang silid.
Pagkaalis nito ay naglock ng pinto ang dalaga dahil wala na siyang balak pang makita ang pagmumukha nito kahit ano pang pagkataok ang gawin nito sa kanyang pintuan. Magana din niyang kinain ang dine liver nitong sticky mango rice kahit nagtataka kung saan nito kinuha. Paglabas niya ulit sa kanyang quarp ay wala na si Tyron bagkus ay lumapit sa kanya si Ate Rosie at nagtanong. Ma'am, tumawag po si Sir. Ano daw ang gusto mong kaini? Turan nito sa kanya. Agad namang napaisip ang dalaga, at maya-maya lamang ay napangiti siya sa matanda. Pakisabi po gusto ko ng hairy crab, saad niya dito at tumanggaw-tango iyon. Pagkatapos ay lumapit sa telepono at nagdial. Yes, manang. Lumabas na siya sa kanyang room, si Tyron nang marinig sa kabilang linya nagboses ni Manang Rose. Opo sir, sabi po ni ma'am gusto niya ng hairy crab, turan ang nasa kabilang linya at napakunot ang kanyang noo. Bakit may hairy pa, hindi ba pwedeng crab na lang? Oh, okay manang. Thank you, pakibnatsan po siya baka bigla na namang magka-leg cramps, saad niya dito. Opo sir, sanage po, ang si Ate Rosie bago nito ibinaba ang telepono. Napahawak pa siya sa kanyang sentido kung saan na naman niya hahanapin ang gusto nito. Dinial niya ang intercom, wala pang 5 segundo ay sumagot agad si Grace na nasa labas lamang ng kanyang opisina. I need hairy crabs, turan niya dito nang iangat ni Grace ang linya. Hairy crab sir. Naku wala po dito yun sir, sa Hong Kong lang yun mabibili, saad ni Grace at napatawa siya ng mapakla. Pinagluloko ba siya ni Arabella? Find a way para makarating sa Phi Park ang hairy crab na yan, halos iritado niyang pahayag. Yes sir, masusunod po, agad namang pahayag ni Grace iritadong boss. Pagkatapos makausap nag-boss at agad tinignan ang directory para sa connections niya sa Hong Kong. Kung babae lang sana Sir Tyron niya ay mapagkamalan niya itong naglilihi. Samantalang sa Phi Park naman ay ngingiti-ngiti ang dalaga, naiimagine niyang sumasakit ang ulo ni Tyron sa paghahanap ng hairy crab sa Pilipinas. Ngunit napanganga siya nang dumating ang kanyang hairy crab bago maghapunan. Pagkaluto ni Ate Rosie ay excited siyang kumain ngunit bago pa man makasubo ay dumating na si Tyron mula sa opisina. Timanggal lang nito ang kanyang suit ay tumuloy sa komedor kung saan naruroon ang dalaga. Pagkakita pa lang ni Tyron's dalaga ay agad siyang nakaramdam ng saya. He's been dreaming like this for months, yung aalis siyang nasa bahay si Ara at darating na nandoon pa rin ito. He wanted to hug and kiss her in the head ngunit ba'y kabigla na naman itong magwala. Midip may kasungitan ngunit carry pa naman niya. Ang importante masaya siyang aalis at masaya siyang darating dahil dito. Sir, kain na rin po kayo, turan ni Manang Rosie nang makita siyang nakatayo sa may pinto. Agad namang tumingin sanay nagdireksyon si Arabella na noon ay kagat-kagat ang ipit ng crab. Okay Manang, salamat, turan niya kay Ate Rosie pagkatapos nitong kumuha ng plato at kubyertos at ipinatong sa harap niya. Kumuha siya ng isang piraso at biniyak. Tinaggal ang laman mula sa shell nito, ngunit imbes na kainin ay inilagay niya sa plato ni Ara. Tumingin sa kanya ang dalaga ngunit nginitian niya ito. Natawa na lamang siya sa kawalan ng reaksyon mula sa dalaga. Well, he has to endure and persevere. Kesa mawala ito sa kanyang paningin at hindi niya ito makikita kailanman. Where are you going? Turan ni Tyron sa dalaga nang magpang-abot sila sa may hagdanan. Pareho silang nakabihis, ang binata papunta sa A&A habang si Ara naman ay para sa weekly check-up pagkatapos at pupunta sa A&B para pumirma sa mga documents. Tinignan lang siya ng dalaga at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagbaba. Humabol naman siya dito at ibinalandra ang sarili sa daraanan ng dalaga. Tinaas kilayan niya ito ngunit hindi umubra sa binata. Bakit ba? Hindi ko naman tinatanong kung saan-saan ka nagpupunta. Inis na saad niya dito at pinangunutan siya ng binata. Can you stop being stubborn? Mamaya mag-leg cramps ka naman. Paano kung wala kang kasama? Halos galit na saad nito. Why are you acting like you care? Sarkastikong pahayag ng dalaga kung kaya't pinanlakihan niya ito ng mata. Do you think I am just acting? Masama ang loob niyang pahayag dito. Ngunit tinignan lang siya ng dalaga ng masama bago ipinagpatuloy ang pagbaba. Napapikit naman ng mariin ang binata, huminga ng malalim bago sumunod itong pababa. Napapikit naman ng mariin ang binata, huminga ng malalim bago sumunod itong pababa.
Papalabas na sa gate si Arabella nang biglang mag-lock iyon at kahit anong gawin niyang pindot dito ay hindi niya mabuksan. Maya-maya lamang ay palabas din ang sasakyan ni Tyron at huminto sa kanyang harapan. Bumaba iyon at binuksan amang pinto sa kabilang side. "Hope in, I'll drive you to the hospital." Tura niya habang binubuksan ang pintuan ng sasakyan. "Open the gate till makakapunta akong mag-isa." Sa halip ay maptol niya dito, isa pa bakit alam nitong pupunta siya sa hospital. "Ara," I said, "get inside the car." Nagbabantang pahayag niya dito. Ngunit sa halip na lamulan iyon ay sumimangot at padabog na nagmarcha pabalik sa loob ng bahay sa ginawa ng dalaga ay gigil niyang ibinalya ang binuksang pintuan at malalaki ang hakbang na hinabol ito. "Ano ka balbit, iwan mo ako," tura ng dalaga nang biglang buhatin siya ni Tyron mula sa kanyang likuran. Ngunit kahit anong sasabihin niya at pagpalag ay parang bingi itong naglakad patungo sa sasakyan. Nang mapaupo siya sa loob ay linlock iyon bago umikot sa kabilang side para umupo sa driver's seat. "How dare you? Ayoko ngang magpahatid sa iyo, di mo ba naiintindihan?" Pagtatalak niya dito ngunit tila walang naririnig ang binata bagkus ay hinagilap ang seatbelt sa kanyang upuan at ipinakiris sa kanyang katawan. "Ano ba, sanggal niya dito?" Ngunit nanlaki na lamang ang kanyang mata ng selyuhan ng binata nang halik ang kanyang mga labi. "How dare you?" Tura niya dito ngunit hindi pa niya nasasabi lahat ang sasabihin ay nakatakip na naman ang mga labi nito sa kanya. This time ay mas mariin ang ginawang paghalik at halos mawalan siya ng hininga nang bitiwan siya nito. "Talk again, and I'll kiss you till your last breath." Nakangiting pagbabanta ng binata habang habol-habol ang paghinga sa ginawa nitong paghalik. Magsasalita sana ang dalaga ngunit agad kinimkim ang bibig kung kaya't nagpolitok ng tawa ang binata habang inaayos ang pagkakaupo sa driver's seat at tuluyang pinaandar ang sasakyan. May pinindot na button sa sasakyan nito at unti-unting bumukas ang kaninay na kalak na gate sa daan ay hindi na umimik ang dalaga, parang nangangapal pa ang kanyang bibig dahil sa ginawang pagkiss ng binata sa kanya. "What the hell, it's just a kiss, bakit parang bago iyon sa kanya?" Hindi niya napigil ang mapangiti sa sarili kung kaya't ibinuro sa kabilang side ang paningin nang makarating sila sa hospital ay pinagbuksan siya ng pinto ni Tyron. Naka-power lock ang pintuan ng kanyang sasakyan at wala siyang magawa kundi hintiyang pagbuksan siya nito. Iniabot nito ang kamay para tulungan siyang bumaba, dededmahin niya sana iyon ngunit nagbabanta ang mga mata nito kung kaya't napahawak sa palad nito hindi na binitiwan ng binata ang kamay niya at nagmistulang magka-holding hand si ilang papasok sa hospital. "Baka pwedeng bitiwan mo na ang kamay ko," masungit niyang pahayag ngunit sa halip ay mas mahigpit ang ginawang paghawak sa kanya. Inilok pa man din ang kanilang mga daliri kung kaya't nagmukha silang sweet couple. Pagpapasok nila sa entrance ay siyang pagpa-entry din ng isang pares. It's Rafael and Samantha. Kapwa natigilan ang bawat isa dahil sa hindi inaasahang pagkikita. "Rafael, Hill," si Arabella ang unang nakabawi, nginitian ang kapatid ni Leo. "Arabella, hello." Nakangiti namang pahayag ni Rafael habang inabutan siya ng isang halik sa pisngi. Nang dahil kay Leo ay nagiging close na rin siya sa mga kapatid nito. "Hello baby. Magpape-check up ka rin?" Pagkatapos hawakan ng kaunti ang kanyang tiyan ay tanong nito. Tumanggo tanggang pahayag niya dito. "Okay, sige. Punta lang kami saglit sa office ni Leo at may kukunin," tura ni Rafael na animoy dalawa sila ang tao sa paligid. Nakauwi na ba siya?" Tanong niya dito at tumawa iyon. "No, may ibinilin lang siyang kunin ko sa kanyang office," saad ni Rafael at tumanggo-tango siya. "So, paano? See you around," dagdag ni Rafael at kinawayan niya ito. Maging si Samantha ay nginitian niya nang magtama ang kanilang mga mata. Tumanggo naman iyon sa kanya bago tumalikod habang nakahawak sa bisig ni Rafael. "Shall we go? Or tatayo na lamang tayo dito?" Narinig niyang pahayag ni Tyron. "Sorry. Nandyan ka pala, akala ko sumunod ka kay Sam," sarkastikong pahayag niya dahil hindi ito kumibo habang kausap si Rafael na kasama si Sam. Tinignan siya ng masama ng binata, feeling niya affected ito dahil biglang sumama ang timpla ng mukha. Binawi niya ang kamay na hawak-hawak nito at walang linggang likod na iniwan ito patungo sa office ng kanyang OB, Ms. Arabella. "Come in, come in." Saad ng kanyang doktor nang makita siyang papasok sa bumukas na pinta.
Agad naman siyang ngumiti at bumati dito ngunit hindi pa nakakalapit sa doktor ang dalaga ay nasa tabi na niya si Tyron. Medyo napatigil pa ang doktor at saglit na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa.